Kamusta ka, kapatid? Alam mo, hindi ko alam ang lahat ng pinagdadaanan mo sa ngayon, pero isang bagay ang tiyak, hindi ka nag-iisa. Maaring may sakit ka sa katawan, pagod na pagod ka na sa trabaho, may mabigat kang dinadala sa puso, o baka naman may bagay kang hindi masabi kanino man. Pero kapatid, gusto kong sabihin sa iyo ngayon, kaya kang pagalingin ni Lord. Oo, kahit anong sakit, pisikal, emotional, mental, o espiritual, walang imposible sa Diyos. Siya ang Jehovah Rapha, ang Diyos na nagpapagaling. Sa Biblia, ilang ulit niyang pinakita ang kanyang kapangyarihan. Pinagaling niya ang bulag, nilinis ang ketungin, pinalaya ang inaalihan ng masasamang espiritu, at pinalakas ang mga nawalan ng pag-asa. At ngayon, gusto ka rin niyang hipuin. Hindi aksidente na napadpad ka sa video na to. Hindi rin ito random lang sa feed mo. Kapatid, may gustong sabihin si Lord sa iyo ngayon. Maaring ito na ang sagot sa mga panalangin mong tila matagal nang walang kasagutan. Maaring ito na ang simula ng iyong kagalingan, hindi lang sa katawan, kundi sa buong pagkatao mo. Kaya huwag kang bibitaw. Sama-sama tayong haharap sa Diyos. Sa video na ito, sabay nating hihingin ang kanyang presensya, kapatawaran at kagalingan. Magtiwala ka, may gagawin siya sa buhay mo. Manatili ka hanggang dulo at hayaang ang panalangin na ito ay maging daan ng pagpapagaling at pagbabago mo. Kapatid, hindi ka nag-iisa. Lahat tayo ay may pinagdadaanan. May isang nanay na araw-araw bumabangon ng maaga para magtrabaho, pero sa gabi, hindi makatulog dahil sa pag-aalala kung paano pagkakasyahin ang sweldo. Masakit na ang likod niya, pagod na ang katawan, pero mas pagod ang puso't isip niya sa kaiisip. May isang kabataan na laging may ngiti sa social media, pero sa loob-loob ay punong-puno ng anxiety. Hindi niya masabi kahit kanino, kasi baka sabihing arte lang o marami pang mas mabigat ang problema. May isang tatay na tila wala ng gana. Lahat ginawa na para maging maayos ang pamilya, pero parang laging may kulang. Tahimik siya, pero ang totoo, nalulunod na siya sa depresyon. At baka ikaw, kapatid, ay parang nararamdaman mo na parang ang layo-layo mo na kay Lord. Parang wala ka ng gana magdasal. Parang hindi ka na naririnig. Parang hindi mo na alam kung saan ka hihingi ng lakas. Pero heto ang katotohanan. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa sa sakit, sa pagod, sa yak na walang tunog, sa mga tanong na walang sagot. Lahat tayo ay may bitbit na mabigat. Pero lahat din tayo ay may Diyos na handang makinig, umalalay, at magpagaling. Si Lord ay hindi natutulog. Hindi siya manhid sa nararamdaman mo. Sa katunayan, siya ang pinakaunang nakaalam ng lahat ng dinadala mo. At ngayon, inaanyayahan kanyang lumapit dahil may kagalingan sa kanyang presensya. Kaya kapatid, huwag kang bibitaw. May ginagawa si Lord sa puso mo, ngayon mismo. Mensahe ng pag-asa mula sa Biblia. Si Jesus ay nagpapagaling. Si Jehovah, ang Diyos na nagpapagaling. Sa buong buhay ni Jesus dito sa mundo, paulit-ulit niyang ipinakita ang kanyang malasakit at kapangyarihan sa mga taong may sakit. Sa Mateo 8, may isang ketongin na lumapit kay Jesus at sinabi, "Panginoon, kung gusto mo po, kaya mo akong pagalingin." At anong sagot ni Jesus? Hindi siya nagdalawang isip. Hinipo niya ito at sinabi, "Gusto ko, gumaling ka." At agad-agad, gumaling ang lalaki. Ganito rin ang nangyari sa babaeng 12 taon ng dinudugo. Sa gitna ng maraming tao, palihim siyang lumapit at hinawakan lang ang laylayan ng damit ni Jesus. Alam niyang sapat na yon para siya'y gumaling. At totoo nga, bigla siyang gumaling. Hinanap siya ni Jesus at sa halip na pagalitan, sinabi sa kanya, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Mga kapatid,
Si Jesus ay hindi lang nagpapagaling noon, nagpapagaling siya ngayon. At siya ang tinatawag nating Jehovah Rapha, ang Diyos na nagpapagaling. Hindi lang katawan ang kaya niyang ayusin, kundi pati ang sugat sa puso, pagod na isipan, at pagkalito sa espiritu. Hindi aksidente na naririnig mo ito ngayon. Baka ito na ang sagot ni Lord sa matagal mo ng panalangin. Sa James chapter 5, chapter 14-15, ganito ang sabi, "May sakit ba ang sino man sa inyo? Ipapatawag niya ang mga matatanda ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. At ang panalangin ng may pananampalataya ay magpapagaling sa may sakit. Bubuhayin siya ng Panginoon. At kung siya'y nagkasala, siya'y patatawarin. Ang panalangin ay makapangyarihan. At kung ang panalangin ay sinamahan ng pananampalataya, ito'y nagdadala ng kagalingan. Kaya kapatid, kung ikaw ay may karamdaman sa katawan, sa isip, o sa puso, lumapit ka kay Jesus. Huwag kang matakot. Siya'y nandito, nakikinig, at handang kumilos sa buhay mo. Dahil si Jesus ang dakilang manggagamot. Si Jehovah Rapha, ang Diyos na nagpapagaling. Paalala, ang panalangin ay makapangyarihan. Ang panalangin ay hindi lang ritual, isa itong lifeline sa Diyos. Marami sa atin ang lumalapit kay Lord kapag may problema, lalo na kapag may sakit sa katawan, sa isip, o sa puso. Pero minsan, dahil hindi agad dumarating ang kagalingan, naiisip nating hindi tayo pinakikinggan. Kapatid, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang panalangin ay hindi magic spell, pero ito ay makapangyarihang koneksyon sa Diyos na buhay, isang lifeline. Kapag nananalangin tayo, hindi lang natin sinasabi ang problema, kundi ipinapakita rin natin ang ating pananampalataya sa Kanya. At ang pananampalataya ay may kapangyarihan. Tandaan mo, hindi man instant ang kagalingan, may kapangyarihan ang pananalig. Minsan, ang himala ay biglaan. Pero madalas, ito'y unti-unting binubuo ng Diyos sa ating buhay, habang tinuturuan niya tayong magtiwala, maghintay, at kumapit sa Kanyang salita. Ang kagalingan ay dumarating sa iba't ibang anyo. Pisikal, kapag pinagaling ang ating katawan. Mental, kapag tinatanggal niya ang anxiety, depression, at pagkalito. Emosyonal, kapag pinagagaling niya ang mga sugat ng nakaraan, rejection, o sakit sa damdamin. Espiritual, kapag nararamdaman nating muli ang presensya niya at naibabalik ang init ng ating pananampalataya. Hindi natin palaging naiintindihan ang proseso ng Diyos, pero pwede tayong magtiwala sa Kanyang puso. At sa bawat panalangin, may ginagawa siya kahit hindi pa natin agad nakikita. Kaya kapatid, huwag kang titigil sa panalangin. Patuloy kang kumapit. Dahil sa likod ng bawat panalangin ay isang Diyos na handang magpagaling, magpatawad, at magpanibago ng buhay. Handa ka na ba? Sama-sama tayong manalangin. Kapatid, ngayon ang oras para ilapit natin ang sarili natin kay Lord. Buong puso, buong pananampalataya. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, tandaan mo, naririnig ka ng Diyos. Hindi aksidente na narito ka sa sandaling ito. May plano siya, may ginagawa siya, at ngayon, hinihintay Kanyang manalig muli. Bago tayo magsimula, gusto kitang hikayatin. Pakinggan mo ang panalangin ito araw-araw. Hayaan mong ang presensya ni Lord ang gumalaw sa bawat bahagi ng buhay mo, sa iyong katawan, isipan, emosyon, at espiritu. Kahit hindi mo agad makita ang pagbabago, maniwala ka. May nangyayari sa panloob. May ginagawa si Lord na himala. Habang inuulit mo ang panalangin ito, pinapatibay mo ang iyong pananampalataya. At habang lumalalim ang relasyon mo kay Lord, mas malinaw mong makikita ang Kanyang pagkilos at pagpapagaling. Ngayon, huminga ka ng malalim.
Ipaubaya mo kay Lord ang lahat. Buksan mo ang puso mo sa Kanya. At sabay-sabay nating idulog ang panalangin ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. Panalangin ng kagalingan at kalayaan, Ama naming Diyos, lumalapit po ako sa iyo ngayon ng buong kababaang loob at pananampalataya. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang aming Jehovah Rapha, ang Diyos na nagpapagaling. Sa iyo ko inilalapit ang aking buong pagkatao, ang aking katawan, isipan, puso at kaluluwa. Panginoon, sa oras na ito, humihingi ako ng kagalingan. Hawakan mo po ang aking katawan. Sa pangalan ni Jesus, inaangkin ko ang kagalingan sa bawat bahagi nito. Lahat ng karamdaman, sakit, at anumang hindi ayon sa kalooban mo, pinapalayas ko sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Inaangkin ko, Panginoon, na bawat organo ko ay gumagana ng maayos. Bawat ugat, bawat buto, bawat himaymay ay pinupuno ng iyong buhay at kalakasan. Sa pangalan ni Jesus, ako'y gumagaling. Panginoon, hinihingi ko rin ang kagalingan ng aking isipan sa lahat ng takot, pangamba, depresyon, at pagkalito. Dumadalangin ako ng kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus, winawasak ko ang lahat ng negatibong kaisipan. Pinalitan mo ito ng katiyakan, kalinawan, at kapahingahan sa aking isipan. Salamat sa iyong kapayapaang hindi kayang unawain ng mundo. Hayaan mong ang iyong pag-ibig ang maghari sa aking puso at isip. Panginoon, pagalingin mo rin ang aking damdamin. Alisin mo po ang sakit ng nakaraan, ang galit, pagkabigo, at kalungkutan. Turuan mo akong magpatawad, gaya ng pagpapatawad mo sa akin. Hipuin mo ang bawat bahagi ng puso ko na sugatan at palitan ito ng kagalingan at kagalakan. Sa Espiritu ko, Panginoon, palalimin mo ang aking ugnayan sa iyo. Kung ako man ay lumayo, hinihiling ko ngayon ang iyong kapatawaran. Pinipili kong bumalik sa iyong presensya. Buhayin mo akong muli sa pananalangin, sa pananampalataya, at sa pagmamahal sa iyo. Inilalagay ko sa iyong mga kamay ang aking buong pagkatao. Wala akong ibang aasahan kundi ikaw lamang. Sa gitna ng sakit, ako'y magtitiwala. Sa gitna ng kahinaan, ako'y aasa sa iyong lakas. Sa pangalan ni Jesus, inaangkin ko ang kagalingan, kalayaan, at tagumpay. Inilalagay ko rin sa iyong kamay ang aking pamilya. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Balutin mo kami ng iyong banal na dugo at ingatan mo kami araw-araw. Maraming salamat, Panginoon, dahil hindi mo ako pinababayaan. Salamat sa iyong kapangyarihan. Salamat sa kagalingan. Salamat sa bagong pag-asa. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Kapatid, kung ikaw ay pinagpala ng panalangin ito, i-type mo ang Amen sa comment section bilang tanda ng iyong pananampalataya at pasasalamat. I-share mo rin ang video na ito sa iyong mga kaibigan, pamilya, o kahit kanino upang mas marami pa ang makaranas ng kagalingan at pag-asa mula sa Diyos. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mga susunod na video na magpapalakas sa iyo, magpapaalab ng iyong pananampalataya, at maghahatid ng salita ng Diyos sa iyong araw-araw na buhay. Pagpalain ka ni Lord, kapatid. Kapatid, ilagay mo ang iyong prayer request sa comments. Ipapanalangin ka namin at sama-sama tayong mananampalataya at magtitiwala sa Diyos na nagpapagaling. Si Jehovah Rapha, hindi mo kailangang harapin ang laban na mag-isa. May pamilya ka dito na naniniwalang may ginagawa si Lord sa buhay mo. Habang nagko-comment ka, maraming mananampalataya rin ang magdarasal para sa iyo. Sama-samang pananalig, sama-samang kagalingan. Pagpalain ka ng Panginoon, kapatid. Iingatan ka niya, pagagalingin ka niya, at pupunuin ka ng kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.